Hindi ko nga akalain mga mare na makakapagluto ako ng ganito kasarap at ka-creamy na no-bake macaroni. Kaya naman isi-share ko nga rin sa inyo kung paano ko niluto. First nga natin gagawin ay magpakulo muna tayo ng tubig at lalagyan na nga natin yan ng mantika. Habang hinihintay nga natin kumulo ay handa muna natin yung mga iba pang gagamitin na ingredients. Naghiwa na nga pala ako dyan ng bawang, pagkatapos ay sunod ko namang hiniwa itong 2 pirasong sibuyas. Ayan, hiwain ko na nga rin pala itong hotdog. 500 grams nga pala yan na hotdog at 13 pieces. Pero nabawasan na nga yan kaya hindi na 13, char. Kumukulo na nga pala yung tubig kaya nilagay ko na nga dyan yung elbow macaroni. Pinakuluan ko nga lang ng ilang minuto, pagkatapos ay hinango ko na. Dito naman sa kawali ay preprituhin nga lang natin itong mga hotdog. Prito na nga natin para madali na nga lang maluto mamaya. At nung maprito na, hinango ko na, pagkatapos ay sunod ko namang nilagay itong giniling. Igigisa ko nga lang yan hanggang sa mag golden brown. Tinakpan ko nga lang para maluto, then naglagay naman ako ng konting butter. Halo-halo ko nga lang at nung mag golden brown na nga itong giniling ay nilagay ko naman na dyan yung bawang. Lagay ko na nga rin dyan yung sibuyas para sabay na silang maluto. Mix nga lang nating mabuti hanggang sa magisa yung bawang at sibuyas. Lagay na nga rin pala ako dyan ng pampalasang asin at paminta. I-mix nga lang ulit para ma-absorb ng giniling yung mapampalasa. Then nilagay ko naman na dyan yung prinito nating hotdog kanina. Next ko namang nilagay yung isang lata ng mushroom. Haluin nga lang nating mabuti hanggang sa mag-well blended yung mga ingredients. Katapos ay lalagay ko naman na yung 900 grams na Italian sauce. Haluin nga lang nating mabuti para magpantay nga yung lasa. At para nga mas lalong malasa ay maglalagay naman ako dyan ng isang pirasong pork cubes. I-mix nga lang natin hanggang sa matunaw yung pork cubes. Pagkatapos ay lalagay ko naman na dyan yung pinakuluan natin kanina na elbow macaroni. Liit nga lang pala yung ginamit kong macaroni mga mare, wala pa yatang kalahati iyan. Mix nga lang nating mabuti hanggang sa ma-absorb nga ng macaroni yung sauce. Anyways mga mare, yung ginamit ko palang giniling dyan ay halagang 100 pesos lang. Kaya naman kung gusto nyo nga ng mas maraming giniling ay dagdagan nyo na lang. Napansin nyo nga, hindi na pala ako nag-add dyan ng tubig. Pero yung plastic ng Italian sauce ay nilagyan ko lang ng konting tubig para nga masimot yung mga natirang sauce. Di ko lang nabidyohan. Eto na nga mga mare, luto na kaya transfer ko na nga sa lalagyanan. Set aside nga muna natin, pagkatapos ay gagawin naman natin yung white sauce. Dito nga sa saucepan ay nagmelt nga lang ako dyan ng butter. Nalo ko nga lang na mabuti hanggang sa magmelt, pagkatapos inilagay ko na nga rin itong 1 pack na all-purpose cream. Haluin nga lang natin ulit hanggang sa mag-mix yung all-purpose cream at butter. At sunod naman nating ilalagay yung isang lata ng evaporated milk. Para nga mas lalong cheesy ay maglalagay din ako dyan ng cheese. Damihan nyo na nga lang yung cheese na ilalagay nyo, kunti lang kasi yung nailagay ko dyan. Lagay nga rin pala ako ng konting salt. Haluin nga lang nating mabuti, then sunod ko naman ng nilagay yung slurry. At yan nga yung magpapalapot sa ating sauce. Nagtunaw nga lang ako dyan ng 2 kutsarang cornstarch. At ayan, haluin nga lang nating mabuti hanggang sa ma-achieve na natin yung gusto nating lapot. At para nga sa akin ay okay na nga yan, kaya naman itatoppings ko na nga dito sa ating macaroni pasta. Ilang buwan na nga lang mga mare at Pasko na, kaya naman kung nag-iisip nga kayo ng ipangahanda nyo ay sama nyo na rin to. Madali lang din naman siyang gawin at hindi naman masyadong magastos yung mga ingredients. Kaya naman kung gusto nyo nga rin gayahin itong recipe ko ay save nyo na nga lang itong video na to. At kung nagustuhan nyo naman itong video ko ay baka naman pwedeng pa-heart and share na rin. First time ko nga palang gawin to mga mare, pero sinasabi ko nga sa inyo na hindi ako mapapahiya pag ito ginaya nyo. At dito na nga tayo sa tikiman portion. Grabe mga mare, napakasarap talaga at napaka-creamy. Gustuhan nga rin ng anak ko kaya naman naubos talaga namin. Pwede rin pala kayong maglagay ng dried parsley sa ibabaw para magandang tignan. Wala kasi akong mabili sa grocery kaya hindi na ako naglagay. Siya, ito lang muna, tara na't kain tayo.